And pro tip number 3, with Jesus as our team leader, we are stronger than we think. Sometimes, ang pakiramdam natin, mahina tayo, hindi tayo capable, hindi tayo ready. Parang, Lord, hindi ko po kaya ito. But Philippians 4:13 says, I can do all things through Christ who gives me strength. Not, I can do all things alone. Hindi rin, I can do all things because my team is perfect. We can do all things because of Christ. Alam mo, the disciples, like us, they were ordinary men, fishermen, tax collectors, doubters. But when the Holy Spirit empowered them, they became bold leaders. So, if your team feels messy, don't lose heart. If you feel weak, don't give up. Because individually, we may be limited, but together, under Jesus, we are stronger. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides, reminding you, you don't need a perfect team to fulfill a perfect purpose. You just need the right leader. We need God. Remember, with Jesus, we are stronger together. Be a blessing in the workplace today. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard. Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon. Ang sunog ay isa sa mga mapaminsalang kalamidad. Kaya nitong tupukin ang mga ari-arian, wala rin itong alinlangan sa pagkitil ng buhay. Narito ang ilang tips para makaiwas sa sunog. Iwasan ang electrical overloading sa tahanan. Tanggalin din sa plug ang mga kagamitang elektrikal gaya ng TV at plancha matapos itong gamitin. Tiyaking walang tagas o leak ang mga stove o LPG sa inyong bahay. Ilayo ang mga bata sa mga bagay na madaling magdiyab gaya ng posporo, kandila at lighter. Siguraduhin hindi nila maaabot ang mga ito. Huwag iwang nakasindi ang mga kandila o katol. Laging i-check ang mga linya ng kuryente sa tahanan. Agad ipaayos sa electrician kung may pinsala. Maglagay ng mga numero ng fire department sa inyong cellphone o telephone directory. Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:02 na ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Buenos dias a todo, maayong buntag sa tanan. Good morning, Zamboanga Peninsula. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday. Kahit marami tayong mga balita na medyo mabigat, pero isang mapagpalang araw pa rin po.
para sa ating lahat, no? Dahil marami pa rin tayong pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. Kayo po ay nakikinig ngayon sa programang Oras na Zambasulta. Siyempre, Friday ngayon, February 27, 2026. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa ating mga kabarangay, tagapakinig dyan sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, no? At Sar, di ba? Talagang medyo mabibigat, no? Ang ating mga update, balita, no? Dito sa loob at labas ng Ciudad de Zamboanga. Pero kahit ganun pa man, ay tayo ay kalmado, no? At siyempre, ipinapaubaya natin sa mga government, 'di ba, no? Ang or kinaukulan kung sino man ang dapat na mag-handle at tayo ay sasabay at susuportahan. Oo. At siyempre, good morning sa iyo, sir. Yes, tayo Morning. magbaback up tayo sa prayer, di ba? Katulad kagabi nung nangyayari yung sunog mga 11:20 nung nang Mga 11. nakatanggap tayo ng report from BFP na may ongoing na fire incident nga. Yung prayer ko talaga kagabi, Lord, yung ulan kaninang kasi nga kagabi yun, no? Yung ulan na buong araw na na-experience namin kanina, sana ay ipadala mo rin yan ngayon. Yun yung panalangin natin. Pero hindi nangyari, no? Ganun pa man, syempre, may purpose ng Panginoon at nagpapasalamat tayo kasi kahit papano, natupok naman nila ang apoy. Kaya mamaya po ay hintayin natin ang update pa ng ating Bureau of Fire Protection, no? Kanila pang binibilang kung gaano kalaki ang damage na naidulot ng insidente ng sunog kagabi. Pero so far, wala namang nai-report, no? Wala pa tayong natatanggap na official report na merong nasaktan. Nandun din si Mayor kagabi, napaka-active ni Mayor Kimmer Adan Olaso. Talagang siya na nakikiusap sa mga negosyante, wag na kayong pumasok, pagpasensyahan nyo na ako. Dahil sabi niya pa, mas importante ang buhay nyo. Sen, pwede lang si inkontra numaya pabor numaya entra. Kasi syempre, yung mga negosyante rin natin, they are trying to save pa yung mga things na pwede nilang maisalba. Pero sa mga ganyang pagkakataon po talaga, tama po yung wisdom ng ating mayor. Kailangan sumunod tayo sa batas kasi may mga live wire pa din na baka matamaan sila. Kaya kahapon nananawagan ng live si Mayor sa Zamselco, si pwede ase off el kuryente kaya ongoing fire incident. So baka natamaan ang mga sibilyan, ng mga negosyante, di ba nagkaroon pa ng casualty. So ganyan po talaga, may mga pagkakataon na kailangan natin sundin yung mas tama, parehong tama pero mas may tama. So yun po yung susundin natin, no? Dahil yun ang makakapagligtas ng ating buhay. Oras natin 7:06 ng umaga. Nako Bin, good morning. Tomorrow last day na ng February. Akala ko last day mo na. Pwede rin. Wag naman. Oo, no, Marso, no? Graduation month. Oo. Di ba? Kasi Alam mo ngayon, after for how many years, ngayon ko lang talaga naintindihan yung March. Bakit? Ano naintindihan mo ngayon sa March? Graduation month, kasi magma-March na ang mga estudyante. Literal na magma-March siya. Oo. Hindi ba? I mean, ewan ko. Ang alam ko bang din yung DepEd, yan na yung nila ngayon, school calendar para sa summer. Oo, parang alam ko tatapusin na nila ang pasok ng March. At saka yung time natin, 'di ba? March tayo March ang graduation. Yung batch natin. Oo, yung mga K-12. Tawag namin dati yan Honors Day. Bakit? Oo. Recognition Day pala yun, no? Honors Day. Di ba? Sa recognition day, di ba mga mga honor ganyan. Nakakamiss tuloy yung mga dyan mo malalaman kung magbo-moving up ka ba or dyan ka muna sa grade 3. Stuck up, no? Moving up or stuck up. Kaya dati kailangan talagang magsumikap, marunong magbasa, marunong mag-identify ng numbers, color, marunong ng basic math, sinukeret. Ikaw ba tuloy-tuloy? Tuloy-tuloy ka? Praise God, tuloy-tuloy naman. Wow. Pero hindi tayo matalino. Tuloy-tuloy lang. Ako kasi 2 beses sa grade 1, 2 beses din na grade 2. Totoo ba yan?
Oo, oo. Bakit? Mm. Wala kasi yung una, sit-in lang ako sa grade 1. Mm. Tapos nag-grade 1 ako. And then nung grade 2, naulit ako, no? Na-retain. Retain Na-repeat ba tawag dyan? na-repeat ka? Oo, Na-repeat, o parang ganun. Oo. Hindi talaga ako marunong magbasa nung grade 2. Oo. As in. Oo. As in, hindi talaga ako. Oh, Pero di ba nung maganda yung pangalawa na, ganyan? Pag hindi talaga marunong, man-repeat mm, gad ko ng grade level. kasi ang dami kong nasayang na actually siguro pera, no? Yung utusan ako bibili ng soy sauce, ang mabili ko is iba yung mabibili ko, no? Suka, ganyan. Hindi ako marunong magbasa. Oo. Mm. Dati yan ang struggle ko talaga. Papabili ako ng Papa Ketchup, ang mabili ko Mama Ketchup. Mm. Walang mama Bra- ketchup. Wala ba? No? Kaya nga inulit ako sa grade 2 kasi Oo. mali yung binibili ko. Mm. Oh, tapos Ayun. nag-aral ka pa sa labas ng gate. Oo, ayan. Grade 3 yun. Grade 3. Hindi, Grade 3. college ka. College? Oo. Yun. Kung na yun. Ano to? Honorable mention. Oo. May ganun, no? May ganun. Oo. Ayan. Ayan. Pero buti ka pa, no? Tuloy-tuloy ka. Kaya pala ang galing-galing mo. Mhm. Hindi nga tayo magaling. Nagkataon lang na Hindi, tuloy-tuloy lang. ikaw lang hindi magaling. Sige. Ayan po, Oo. oras natin, alas 7:09. Samahan niyo po kami para sa isa't kalahating oras ng balitaan, impormasyon at inspirasyon. At syempre, no, kung kayo may mga tanong, komento, o gusto nyong sumali sa ating usapan, mga kabarangay, no, especially po sa mga nakikinig dyan, kung kayo may mga feedback or observation o gusto nyong i-share, pwedeng mag-text sa ating text line sa 0916-296-6625. Okay, 0916-296-6625 o kaya mag-comment sa ating Facebook page sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Sabi pa ni Kuya Fons, bin kere-kere lang kayo si Ma'am Contigo. Kaya paulit-ulit ka. Oo. Pwede din. Ay, shoutout pala. Hello sa aking teacher. Alam mo yung teacher ko na grade 1, sir? Nakikinig sa atin. Avid listener ng DXAS. Good morning po. Oo. Good morning po dyan sa Barangay Pasunangka. No? Pero alam mo, sabi ni ma'am sa akin, sabi niya, maliit ka pa, alam ko na talaga na magaling ka. Akala ko pasaway ka. Sa isip-isip ko kung Ma'am, magaling hindi sana ako. naman po lumaki si Robin. Actually, yan nga yung problema namin. Hindi po siya lumaki. Oo. Tumaba lang. Ganun Pwede ba pa yun? rin Pwede po bang siya. ganun? Cute pa Ay, rin ang oo. height. Uy, good. Pero alam mo si Kuya Pons ang unang naka-discover kay ma'am. Talaga? Na nakikinig sa atin. Ano? Tanong yung si Kuya Pons. Si Kuya Pons ba yan? Na Red Cross daw. Oo, di ba naalala pa ni Kuya Pons? Uy, bata pa si Kuya Pons. Oo. Naalala pa niya. Oo. Si Kuya Meng. Kuya Meng. Never mind. Good morning, no? Good Alina morning, Lumayang. Kuya Meng. Si Ara reporta na. Kamuya ko daw. Naka-monitor yung ating chief tech. Oo. Ayan Ayan. po. Pero good morning kay ma'am, no? Grade Anong 1 pangalan teacher ni ko yan, ma'am? sir. Ni Ma'am Katrina, no? Ma'am Iyang ang tawag ko sa kanya, no? Hello sa mga Sarapuddin na Calvin family. Diyan sa sabihin ko sana Blue Homes. Oo, no, oo. Blue Hello Homes po. Barangay Pasunangka. Opo. Hello po, Ma'am Katrina. Good morning po sa inyo. Okay, oras natin alas 7:12. Narito ang ating weather report. Weather Report. Ang easterlies pa rin ang kasulukuyang nakakaapekto sa buong bansa at bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat ang daranasin po sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. At dahil nga yan sa easterlies, posible ang mga biglaang pagbaha, pagguho ng lupa tuwing may malalakas na thunderstorms. Ang ating temperatura dito sa syudad ng Zamboanga tinatayang aabot sa 24 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy birthday.
February 27, happy birthday kay Nene Alberto. Hi Nene, dyan sa Diplan, Zamboanga, Sibugay. Oh, ingat pala kayo sa inyong biyahe ngayon, no? Ihahatid nila si Mami Bernice sa Pagadian Airport. Ingat kayo and happy birthday. Happy birthday rin kay Ma'am Criselda Reyes. Alam ko, kasamaan ko dati sa ACM ito. Hello po, good morning. Happy birthday sa aking barkada. Ayan, Jasmine Dekin. Hello. Kwando to pari? Ba kaya pari ito ha? Happy birthday, teacher Jasmine Dekin. Ayan. Oo, sabi, speaking of barkada, sir, no? Hello sa mga Dami family, no? Hello kay Nads, Dami, good morning, happy birthday. At kay Auntie Irene sa Loso, no? Diyan sa, alam ko sa, hindi Cagayan, aning isa, Dumaguete. Ayan, no? Sa kay Auntie Jumraja Abdurasad, happy birthday. At syempre, good morning pala kay Ina Apo, no? Diyan nakikinig din sa atin, sir, sa Barangay Paso Nangka. And advance happy birthday rin kay Nympha. Ayan, hello Nympha. Tomorrow ang kanyang birthday. Ayan, buti hindi nag-28 si Nympha, no? Kada 4 years ang sana ang birthday niya. Happy birthday din in advance kay Pastor Jerry Baya. Ayan, birthday niya daw, March 1. Hello po, Pastor Jerry, ang ating talent sa Family Matters. Happy birthday po. Birthday din ng aking bro, no, si Chuck Hassan, Muhammad Chuck Hassan. Bukas. Bukas 29 ba o 28? Walang 29 ngayon, 28 lang. Pero 28 siya. 28. Hindi, I mean, baka 29 siya pinanganak. Di ba kasi may 29 din May every 29. 4 years? Every 4 years, di ba? 4 Oo. years ba? So Pero ano siya? 28 siya pinanganak. Okay. Happy birthday po sa inyo. At dun sa mga magbe-birthday ng 29, happy birthday. Kailan ba? Walang 4 years o next year. Kabilagin pa. Happy birthday po sa inyong lahat. God bless you. Salita at tanong ngayon. Ang ating salita ngayong umaga, unexpected change. Sa Filipino o Tagalog, bigla ang pagbabago. Na Chavacano de repente cambio. Sa Bisaya, kalit nga kabag-uhan. Kabaguhan. Kabag-uhan. Yes, Ilonggo wala ginlauman nga pagbago. Tausog pagbago, bigla, no? Tanong po natin, bakit kailangan maging handa sa mga biglaang pagbabago sa buhay? Sabi po sa ating Book of James 4:14, why do you not even know? Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Sa Santiago 4:14, ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Grabe, ang tindi ng illustration ng ating buhay, Bino. In-illustrate lang tayo ni James sa isang usok na madali lang mawala. Makikita yung usok, split seconds, wala na. Kaya nagtuturo sa atin ang ating salita ngayong umaga na ito na walang pwedeng magyabang sa kung ano ang pwede mangyari bukas. Hindi natin pwedeng sabihin na talagang sure na tayo mañana amo te sucede, alam mañana amo alko sa sucede na di mi vida. Or kaya sabihin natin 2 or 3 years from now magiging successful na ako. Wala pala sino pwedeng magmayabang din dahil inihalintulad lamang tayo sa parang isang usok na nakita pero biglang nawala. No, naalala ko tuloy yung lyrics ng kantang Who Am I, di ba, no? Ano to, vapor in the wind. Di ba? Yung di ba yung vapor parang may usok din siya, no? Parang moist or talagang ganun talaga kabilis, no? At saka yun nga sir, sabi nga nila, who are we to judge, di ba? Or to underestimate. No, kaya mahirap, hindi mo pwedeng i-underestimate yung buhay o yung paano, no, yung pamumuhay ng ibang tao.
Mhm. o kung sino yung o kung sino yung taong yun, no? Kasi yun nga, no, sabi nga God can change us in a split of seconds lang. Oo. So whether it is for our good o para sa ating ikakabuti or para sa ating ikakagising. Di ba? Dalawa yan eh. Minsan kasi tuturuan tayo ng Panginoon sa ating buhay para mag-grow at para mag-glow. Mhm. Ako parang nag-glow ako ngayon. Alam mo Go. bakit? Alam mo bakit? Oh, bakit? Oo, nag-gluta kasi ako. Kaya nag-glow. Oo, pero Hindi, totoo, ano, seryoso. nag-glow ka? Hindi, wala na. Seryoso na tayo, sabi ko, seryoso tayo. Sige. Oo. Alam mo hindi naman masama ang magplano. 'Di ba? Oh, like Siyempre. sasabihin natin, mag-aaral ako ng mabuti para balang araw ay maging successful ako. Hindi masamang mag-isip na magnenegosyo ako ngayon para kung ano man ang mangyari, biglang mawala ng trabaho, may income pa rin ako. Hindi naman po masama yun. Hindi naman yun yung point natin na huwag ka nang magplano. Ang point natin, hindi mo pwedeng ipagmayabang na talagang sure ka na sa bukas mo, no? At magiging arrogante ka na dahil ang pagkakaintindi mo alam mo na ang lahat. Ang tinuturo sa atin ng verse ngayon na ano man ang maging plano mo sa buhay, make sure na you will surrender it to God. Naalala ko, no? Parang si Miriam Santiago ang nagsabi nito. Sabi niya pa, ang naiintindihan niya daw sa prayer, kung magpe-pray tayo, hindi para masunod ang gusto natin. Pero dahil hindi naman daw nagbabago ang plano ng Panginoon. So ibig sabihin, kahit anong hingin mo sa Panginoon, pag yun talaga ang plano niya, yun talaga. Pero bakit tayo nagpe-pray? Dahil gusto nating malaman ano ang will ng Panginoon sa buhay natin. At yun ang gusto nating makuha natin. So ganun Maranasan. po. Oo, ganun po sa buhay natin. Pwede tayong magplano, lalo na pag maganda ang plano natin. Pero always remember, meron tayong Panginoon na mas maganda ang plano. So sa prayer natin, Lord, ito po yung plano ko. Ito ba ang will mo? Ito bang gusto ko? Ito ba yung impression mo sa akin? Dahil ito yung plano mo, ito yung will mo sa buhay ko. So sa lahat ng gagawin natin sa buhay, number 1, huwag mong ipagmamayabang yan. Dahil pwede lang talaga yan mawala. Pero kung sinurrender natin yan sa Panginoon and inalaw natin ang Panginoon na yung kagustuhan niya, yung perfect will niya, perfect plan niya ang masusunod, wala tayong pwedeng ikabahala sa ating bukas. Kasi alam natin ano man ang mangyari bukas, sa pangalawa, next year or next month, may peace ka sa heart mo dahil hinayaan mo si Lord na siyang gumalaw sa buhay mo, siyang magplano sa buhay mo. Siya yung architect, siya yung engineer mo. Alam mo, tsaka sir, no, yung bibigyan mo lang talaga kahit siguro 15 minutes lang, tatayo ka lang, as in, sabi nga kagabi no, pinapanood ko yung isang lesson, sabi pa doon is try to empty your mind. No, yung alam mo yung empty your mind, yung parang siguro magiging reason mo no na paano ko pahihintuin or paano titigil yung pag-iisip ko, Kuya Ben, no? Alam mo yung sabi doon, darating yung point na mapapagod na yung utak mo, wala ka na may isip. Siguro ewan ko ikaw, no? Ako kasi may mga times na mas marami akong idea kapag nasa CR ako. Gusto O mo kapag dyan na lang ang office mo, pwede ko naman i-request. kapag hindi, alam mo yun, no? O minsan kapag naghuhugas ng plato, di ba? Pero Pwede din yung doon. kasi minsan yung idea natin, yung thinking ba na nakakabuo tayo ng idea kapag nakaupo ka sa opisina, yung parang ganun po, yung parang katulad sa'yo, akala mo nakaupo pa o gising pa, yung pala nakapikit na, tulog na pala eh. Hindi, yung ganun ba? Pero the idea kasi doon, sir, no, yung sabi nga is, subukan mo lang ba na itatayo ka ng 15 minutes and then titingnan mo yung buhay mo at masasabi mo talaga, hindi dahil sa kung ano ako o kung saan ako, bakit ako napunta or nandirito sa sitwasyon na to, no? Kundi dahil talaga sa kung paano ang Panginoon na gumalaw sa buhay natin, no? Kasi ang dami nating siguro mga pangarap na hindi natupad,
o hindi nasunod sa kung saan tayo ngayon. But then nakita mo naman, no, or nakita din natin na paano siya, no, naging ano yung naging resulta. Mhm. Oo. At ano man ang mga unexpected changes, may biglang pagbabago, hindi nasunod ang iyong kagustuhan, always remember, ano man ang mangyari, hindi ka pababayaan ng Panginoon. 'Di ba? May lesson lang siguro na gusto niyang matutunan mo or kaya gusto niyang makita paano yung faith mo pag hindi ito ang nangyari, hindi nasunod ang gusto mo. Pero ano man ang bumaliktad man, 'di ba, ang mundo sa iyo, si Lord hindi kanya pababayaan. Kaya mahalaga na isurrender natin ang ating buhay sa Panginoon. Kasi kung may mga unexpected changes, may mga biglaang pagbabago, hindi ka magugulat. Kasi nga, di ba, sinurrender mo na kay Lord. May biglang trials, may biglang happiness, di ba, hindi ka magugulat. Talagang hayaan mo lang na dumaan siya sa buhay mo. At hayaan mo na may matutunan ka doon. May mga pagkakataon, masaya ka, Chenebes, Yurata, Chenebes, triste kita, diba? Pwede kasi may mawalan tayo ng member of the family. Pero yung kagandahan doon, hindi ka na-shock, hindi ka na-surprise. Kasi nga, alam mo, ganyan ang buhay. At alam mo, ano man ang mangyari sa'yo, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Yun yung kagandahan doon, Bin. Pag sinurrender natin kay Lord ang ating buhay. Diba? Halimbawa, itong next year, Lord, o anong ina-expect ko? Itong year, kaka 2026 lang. Diba? Baka mamaya puro lang happiness ang ine-expect natin. Kailangan i-train natin ang ating puso, ang ating isip na hindi laging happiness, hindi laging joy. May mga pagkakataon talaga sa buhay na pwede mo tong ma-experience. So yung tanong, paano ka kung may bigla ang pagbabago? Hopefully, no, lahat tayo maka-overcome at mas matutunan natin maging close kay Lord, yung relationship natin kay Lord. Okay? So muli, Bin, ang ating katanungan, bakit kailangan mo maging handa sa mga biglaang pagbabago sa buhay? Yan po ang ating salita at tanong ngayon. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Sa gitna ng maraming mabibigat na balita, may mga simpleng kwento ng kabutihan na magbibigay ng inspirasyon sa atin. Isa na rito ang driver at pahinante ng truck sa Quezon na nagpapasaya sa mga batang estudyante sa kanilang dinaraanan. Tuwing dumadaan po kasi sina EJ Makatanga at Ambet Medina sa Lourdes Elementary School, naghahagi sila ng candy at barya na ikinatuwa ng mga bata dahilan upang abangan na ang kanilang pagdating. Nagsimula ito noong 2022 nang minsang makita ni EJ ang mga batang naglalakad pa uwi habang umuulan at naisipan niya silang bigyan ng barya. Lumaki si EJ na walang ama at nakita niya ang hirap ng dinanas ng kanyang ina. Ngayon na may sarili na siyang mga anak, madalas siyang malayo sa kanila dahil sa biyahe. Naging daan ni EJ ang pamimigay sa mga bata para maibsan ang kanyang pangungulila sa kanyang mga anak. Kahit hindi kalakihan ang kanilang kinikita, patuloy pa rin sila sa pagbibigay. Para kina Ambet at EJ, hindi kailangang maging mayaman para makapagpasaya. Kaya mga kaagapay, ipinapakita ng kanilang kwento na ang kabutihan ay nagsisimula po sa simpleng gawa. Kung may pagkakataon tayong tumulong o magpasaya, gawin natin. Dahil ang maliit na bagay maaaring maging malaking saya para sa iba. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. At para naman sa maitama ang mali, kamakailan napatay at inulam umano ng ilang residente sa Lasam, Cagayan ang isang hinihinalang king cobra na pumasok sa hood ng isang sasakyan. Ayon sa ulat, sumiksik ang ahas sa hood ng sasakyan kaya nagdulot ito ng takot sa mga tao sa paligid. Sa halip na ipagbigay alam agad sa otoridad, pinaghahampas at kinuryente umano ang ahas hanggang sa mapatay. Kalaunan, inuwi ito at ginawang ulam.
Nagpaalala ang Provincial Environment and Natural Resources Office ng kanilang iimbestigahan ang insidente. Namahagi na rin sila ng mga impormasyon at materyales upang turuan ang publiko kung ano ang tamang gawin sakaling makatagpo ng ganitong uri ng hayop. Mahalagang tandaan na ang mga ahas, kabilang ang king cobra, ay bahagi ng ating ecosystem at may proteksyon sa ilalim ng batas. Sa halip na saktan o patayin, mas makabubuting i-report agad sa mga kinauukulan upang sila ang humawak ng sitwasyon ng ligtas at tama. Ang pangyayaring ito ay paalala na hindi lahat ng kinakatakutan ay dapat agad dahasin. Sa mga ganitong sitwasyon, piliin ang tamang aksyon, tumawag sa otoridad, umiwas sa panganib at igalang ang kalikasan. Ang wastong kaalaman at mahinahong pagdedesisyon ay makapagliligtas ng buhay, tao man o hayop. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:29 ng umaga. At para po sa ating mga balita, kakapasok lamang po, no? Narito na ang official, initial and partial report ng Bureau of Fire Protection kaugnay po sa naganap na sunog kagabi dyan sa may Magay. Yan po ay isang palengke dito sa syudad ng Zamboanga, sa may actually sa may city proper natin yan matatagpuan. So according po sa Bureau of Fire Protection, ang involved na structure na nasunog ay yung tinatawag na mercantile, at ito ay pagmamay-ari mismo ng LGU ng Zamboanga City. Ang dahilan po ng sunog ay under investigation pa rin hanggang sa kasulukuyan, perong tinatayabin na nasa mahigit 18 million plus ang damage ng nasabing sunog. More or less, no, ang kanilang report 18,108,000. At umabot nga ang insidente ng sunog sa third alarm kagabi. Oo, actually nung na-receive natin ang report kagabi, minutes lang din. First alarm report, maya-maya nag-second alarm at umabot nga sa third alarm. Nag-fire under control ng 12:28 pero officially nag-fire out na talaga ng 5:52 AM. So kani-kanina lang talaga officially na nasabi, na declare ng ating mga bumbero na wala ng sunog, no? Pero fire under control 12:28 ng umaga. Casualty, praise God, wala pong casualty, wala ring nasugatan. Pero yung number of structures burned ay nasa 2. Ito yung banda bin sa may vegetable area, no? Oo, yan yung area. So, parang naaalala ko nga, medyo matagal na rin hindi ako napunta ng Magay. Pero pagpasok mo kasi sa main entrance, mga ano yan, mga gulay, and then yung mga tuyo, binibenta mga daing, no, mga pusit na tuyo. Oo, and then yung bandang dulo niyan, yan yung mga ukay-ukay na. So yung nasunog ay yung sa may vegetables area po. Number of families affected, wala po, praise God, at marami ang tumulong na mga bumbero para maapula lang yung apoy, no. Sa BFP, merong 11 na fire truck ang tumulong, meron ding BFP EMS 2, SRF, no, isa sa CDRRMO 2, tanker ng CDRRMO 2, water district tanker 3. So marami talaga kasi light materials lang din yun so kailangan talaga magtulungan yung mga bumbero, mga water tanker kagabi. So yan po, under investigation pa muli ang ating mga BFP tungkol sa dahilan ng sunog kagabi sa Magay. Zambasulta Balita. 3 high-powered firearms ang nakumpiska kagabi mula sa 2 sospek na nagmula pa sa Cotabato City matapos ang isang mainit na habulan sa Zamboanga City. Ayon sa ulat, tangkasan ng ibenta ng mga sospek ang mga armas sa mga nagpanggap na mamimili, ngunit agad silang tumakas nang makaramdam o maramdamang mga otoridad pala ang kanilang katansaksyon. Nagkaroon pa ng habulan hanggang sa Barangay Pasunangka. Subalit dahil sa bigat ng trapiko, matagumpay na na-flag down ang sasakyan ng mga sospek sa Zamora intersection.
Agad ding nagkasa ng mga checkpoint ang kapulisan sa iba't ibang strategic area upang matiyak na hindi makakalusot ang mga salarin. Kinilala ang mga arestadong suspect na sina Faisal Sambulawan, Luminda at si Sharif Abbas Matli, kapwa residente ng Cotabato City. Nasa kustodya na ng kapulisan ang mga suspect. Zambasulta Balita. Samantala, natapos na ng Philippine Coast Guard Technical Diving Group o PCG-TDG ang huling inspeksyon sa loob ng lumubog na MV Tricia Christine 3 sa karagatan ng Baluk-Baluk Island, Basilan kahapon, araw po ng Thursday, Pebrero 26, 2026. 5 technical wreck divers ang sumisid upang suriin ang lahat ng mga silid at estruktura ng barko. At ayon po sa PCG-TDG, kumpirmadong wala ng karagdagang biktima na natrap sa loob ng sasakyang pandagat. Matapos ang operasyon, agad na isinailalim ang mga divers sa hyperbaric oxygen treatment sa BRP Melchora Aquino bilang bahagi ng mandatory safety protocol. Sa pinakahuling tala ng PCG, umabot sa 65 ang kumpirmadong nasawi. 293 ang nakaligtas habang 14 pa na individual o mga passengers ang nananatiling nawawala. Base sa report ng PNP SOCO, CDRRMO at mga pamilya ng biktima. Dahil tapos na ang underwater operations, ililipat na ng PCG ang kanilang focus sa surface search at pakikipag-ugnayan sa mga komunidad ng mga mangingisda upang mahanap ang mga nawawala habang nagpapatuloy ang malalim na investigasyon sa insidente. Zambasulta Balita. Ito yung pinakamasakit na part din, no, para sa mga pamilya na hindi pa rin nakikita ang kanilang relative na sakay nga nitong barko. Kasi sa report ng PCG, natapos na nila yung paghalughog, pagpasok sa barko. Pero ang reality, may 14 missing passengers pa rin ang hinahanap natin. So ang gagawin na lang nila ngayon ay maghahanap sa surface, no, yung mahirap din kasi sa sitwasyon B. Sabi nga nila sa kanilang report, maraming harang. No, maraming harang kasi imagine mo, may mga truck. According pala, no, speaking of truck, no, kagabi ay pinakinggan natin yung hearing. Ito yung condition prior ang departure ito yung condition ng vessel. Merong 6 na 10-wheeler trucks sakay yung MV Tricia Christine. Meron ding 2 6-wheeler trucks, isang private vehicle, at merong 12 units ng motorcycle. Hindi pa kasali dyan, Bin, yung mga sako-sakong bigas, no, na bit-bit ng nasabing barko. So, kung yan lahat ay tumaob, tumumba at may mga tao dyan, at hindi rin natin masisi ang PCG. Mahirap kasi talaga, Bin. Ako, I believe, ginawa ng ating mga PCG ang kanilang buong makakaya. Pero yung question, paano mag-meet halfway pa? Kasi may mga nawawala pa rin. Pero at the same time, yun na yung buong effort na kayang i-offer ng ating PCG. Kaya patuloy po tayong mag-pray para po doon sa mga pamilya na naghahanap, hopefully makita sila sa surface, or kaya kahit napaka-imposible, baka hindi tayo nagbibigay ng hope, pero wala namang imposible kay Lord. Hopefully napadpad lang sila sa mga isla, or kaya makita pa sila, no. Yan na lang talaga yung prayer natin, na magkaroon ng closure para sa family. So, yun po yung report. At dahil dyan, Bin, ang pinaka-update din, meron mga sinuspindi na mga taga-PCG. Ayan, no, nga sir, no, sinuspinde ng isang taon na walang sweldo sina Lieutenant Commander Tristan Jenner Herediano, Station Commander, at Lieutenant Jason Pagbonokan, Acting Station Commander sa Zamboanga, dahil sa pagkakasangkot sa paglubog ng MV Tricia Christine 3.
Bukod sa suspensyon, inatasan din ang 2 opisyal na sumailalim sa mandatory retraining tungkol sa ship inspection standards at operational management. Kasabay nito, tuluyan nang sinibak sa serbisyo ng walang karangalan o dismissed without honor ang 4 na tauhan ng Philippine Coast Guard na sina Petty Officer First Class Sabhala Turaini, PO3 Khalid Asmauli, at PO3 Aliazar Muyong at Apprentice Seawoman Maria Anawi. Ayon sa PCG, napatunayan na nagkaroon ng seryosong kapabayaan o pagkukulang sa mandatory pre-departure inspection, partikular na ang kabiguang magberipika sa aktual na bilang ng mga pasahero at dokumentasyon ng load line markings ng barko. Samantala, dumanas naman ng demotion sa ranggo si PO3 Jestoni Barreto dahil sa kawalan ng kaukulang diligence sa pagtupad ng kanyang tungkulin bilang duty office watch. Binigyang diin ni PCG spokesperson Captain Noemi Kayabyab na hindi kailanman kukonsintihin ng ahensya ang anumang paglabag sa maritime safety standards upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa dagat. Inaasahang magtatapos na ngayong Huwebes ang underwater operations na lumubog o sa lumubog na barko, ngunit tiniyak ng PCG na magpapatuloy ang suporta para sa mga apektadong pamilya. So sa 7 na PCG personnel being ang ating station commander at acting station commander ay suspended for 1 year without salary. Habang meron tayong 4 na dismissal without honor, bigat niyan Bin, no? Yung team leader boarding team at member ng boarding team. Isa naman yung 1 rank demotion dahil sa failure to exercise due diligence in the performance of assigned duties. Yung mga dismissal without honor dahil naman sa gross neglect of duty. So, yan yung mga sanctions sa kanila. At kagabi rin, no, napag-alaman natin, Bin, na yung allowable, talagang nagkaroon ng overloading pagdating sa mga cargoes, no? Yung allowable load limit per stability booklet, dapat nasa 112.20 tons lang. Pero that time, yung barko ng Allison, nasa 150, 0.97 tons. Ibig sabihin, may excess na bigat na 37.897 tons, no? At hindi pa dito kasali yung actual weight ng 610 wheeler trucks. Ang weight ng 6-wheeler trucks, kasi merong 10 wheeler, may 6 wheeler, yung cargos na and 12 motorcycle. So itong binabanggit natin na 150 ang kabuang bigat, ano pa lang to Bin? Sa bigas pa lang pala ito. Kasi merong 5,700 sacks of rice na tig 20 kilos each ang na-record, no, na nandun that time sa loob ng barko. So, malaking lesson, pero hopefully may natutunan tayo para hindi na po maulit ang ganitong mga pangyayari. Zambasulta Balita. Samantala, nananatiling ipinagbabawal ang pagkuha at pagkain ng mga lahat ng uri ng shellfish at alamang mula sa mga sumusunod na lugar dahil po sa toxic red tide. Number 1, sa Dumaquilas Bay sa Zamboanga del Sur, Tantanang Bay sa Zamboanga Sibugay at Matarinaw Bay sa Eastern Samar. Ayon sa DA BFAR Bulletin Number 04 Series of 2026, lumampas sa regulatory limit ang toxic red tide o paralytic shellfish poison o PSP sa nasabing lugar. Mahalagang paalala na hindi ligtas kainin lahat ng uri ng talaba, tahong, hibe at alamang. Pero pwedeng kainin ang isda, pusit, hipon at alimango, ngunit dapat ay sariwa, hinugasang mabuti at tinanggalan ng hasang at bituka bago lutuin. Ang babalang ito ay galing po sa Zamboanga City Disaster Risk Reduction Management Office. Muli, yung mga lugar Dumaquilas Bay sa Zamboanga del Sur,
Tantanan Bay, Zamboanga, Sibugay at Matarinaw Bay sa may Eastern Samar. Zambasulta Balita. Formal nang inilipat ang pamumuno ng Zamboanga City Police Station 7 kay Police Major Ahmed Zar A. Anwari bilang bagong acting station commander sa isang seremonyang ginanap kahapon. Pinaunahan ni City Director Police Colonel Fidel B. Fortaleza Jr. ang turnover of command ceremony kung saan opisyal nang inilipat ni Police Major John Renz Manriquez, ang outgoing station commander, ang otoridad at responsibilidad sa bagong itinalagang opisyal. Ang simbolikong paglipat ng katungkulan ay nagpapakita ng tiwala at kumpiyansa ng liderato sa kakayahan ni Police Major Anwari na ipagpatuloy ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad ayon pa sa Zamboanga City Police Office. Nasaksihan ang aktibidad ng mga tauhan ng Police Station 7 at mga opisyal ng barangay. Zambasulta Balita. Samantala, mula po sa Zamboanga City Medical Center, Cancer Center, meron po silang free breast cancer screening para po sa lahat ng mga kababaihan na 40 years and above. Kahit walang breast symptoms, no cancer breast symptoms, ay pwede po kayong magpa-screening. Monday to Friday po yan, 8 a.m. to 4 p.m. at ang kanilang services and tests available ay clinical breast examination, breast ultrasound at bilateral mammogram. Pumunta lamang po sa ZCMC Cancer Center OPD Clinic, ground floor at hanapin si Miss Andrea. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:44 ng umaga at yan po ang ating mga balita para sa araw na ito. Magbe-break po tayo sandali pero huwag kayong bibitaw dahil sa ating pagbabalik ay makasama po natin si Professor Arnel Golen Sanchez upang pag-usapan ano ang mga dapat alam natin sa batas patungkol sa road accidents. Ito po yung mga in relation doon, naalala mo Bin, yung may isang student no na tumalon from LRT at may driver na kotse ang kanyang kanyang minamaneho, nagkataon siya ang dumaan tapos sasampahan sana siya ng kaso ng reckless imprudence resulting in homicide. So, dapat ay may mga alam tayo sa mga ganitong bagay. So, abangan nyo po yan sa aming pagbabalik. No? Ang ating pag-uusapan ay tungkol dyan. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara Mito Labing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Magbabalik ang oras na Zambasulta dito lang sa 1116 DXAS. Radyo. Komunidad. Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report. Hello everyone, I'm Lucho Castillo and welcome to the FEBC Report. FEBC Philippines is a gospel media ministry with 13 stations all over the Philippines. In today's conversation, we have Pastor Alex Gunay, our station manager for 1062 DXKI, Coronadal, South Cotabato. Hi, Pastor Alex. It's good to see you again. Hello, Kuya Lucho. It's good to see you also. You know, Pastor Alex, I enjoyed my time there last December as we celebrated 61 years of DXKI serving the people in Coronadal, South Cotabato. Back in 1964, as the station started by God's faithfulness, and where it is now, how can you see God's hand in the journey of the station? The fact that the XKI is still here after 61 years, it's already a testament of God's faithfulness sa buhay ng istasyon. Ang mission natin ay nagpapatuloy in spite of a time when resources was limited. The future was uncertain sa mga panahong yon dahil nga
masyadong limitado ang ating operation. But over the decades, South Cotabato has changed and communities have grown. Cultures have shifted and technology has advanced. Makikita natin na DXKI is still here and has remained faithful to its calling. Maganda yung title na kauna-unahang regional station ng Far East Broadcasting Company Philippines. Pero mas magandang isipin na after 61 years, it still stand strong because of God's faithfulness sa buhay ng istasyon. Yun ang consistency na nakikita ko over the generation, and it is not accidental. It tells us that God has been the one carrying the ministry forward, providing the people, providing the partners, the protection, and yung purpose natin each step of the way. Oh, thank you, Pastor Alex. I think when we celebrated the anniversary, we heard our partners carry this pride of being part of the station in producing programs, in conveying the message of God's faithfulness to different people groups there. Sabi nga nila, DXKI was like the town crier, no? Siya nag-a-announce, siya nag-mobilize sa tao, siya naghahatid ng balita, siya ang nag-i-encourage sa kanila. And the station is called Your Friendly Voice. What does it mean to the people of South Cotabato today that you are the friendly voice there? Ibig sabihin ng friendly voice, ang istasyon natin ay approachable. It's a trustworthy station, and for many listeners, personal ang dating sa kanila dahil sabi nga nila, the station for them speaks gently and truthfully every day. In times that when people are overwhelmed sa mga bad news, mga pressure, mga loneliness, mga mental issues, DXKI offers something that is different, a voice that is willing to listen, to encourage, and to remind people that there is a God who is always present. Para naman sa mga farmers, mga workers, mga parents, mga elderly, and even the young, it is a familiar and comforting and consistent voice na kanilang naririnig araw-araw. And it's the kind of voice that you can carry all day. And more importantly, that voice comes from the Lord. I often hear this term, no, when I'm there with you, yung migo, miga. Can you explain that and how that defines that your friendly voice? Yung address natin sa each staff habang nag-uusap sila on air, we agreed na i-precede natin ng term na migo or miga. It simply means friend. Pag kami ay nasa labas, nakikita kami ng mga listeners, ganito na rin ang tawag sa amin. Miga Joy, Miga Jen, gano'n. Dahil nakasanayan na nila. Well, thank you for sharing that, Pastor Alex. You know, being a gospel media ministry, the importance of creating an impact to the community is why we do the broadcast. Can you share an impact story, a life change story that clearly shows that DXKI has become a place of refuge on air, a safe space for people to come together? Actually, napakaraming story. One example is yung kay Ed at saka kay Janet, katakutan. She is often alone at home kasi nga working yung husband. Nagiging daily spiritual refuge niya ang DXKI. Sabi nga niya, pag naka-on yung radio, it feels that she has a companion sa kanilang bahay. Yung mga naririnig niya mga sermon, mga music, mga Bible-based programs, nagbibigay ng kalakasan sa kanya. It strengthens her faith, guides her decisions as a mother, and brings comfort during times of uncertainty and even during times of illness. May mga panahon na may sakit sila and sinishare talaga nila na, oy, ito yung nararamdaman ko ngayon, mahinang-mahina, pero salamat, nandyan kayo. And as a couple, si Ed saka si Janet naka-experience kung paano na tinulungan talaga sila ng DXKI na ma-renew at ma-strengthen ang kanilang marriage bilang mag-asawa during difficult seasons. The Lord is using those messages that they hear on the station to bring a clarity, encouragement, and healing sa kanilang relationship.
kung paano ng DXKI is more than just a broadcast. DXKI has become a refuge, a safe place, a companion sa kanilang pamamahay where they find hope, direction, and God's presence, especially during the times when life feels overwhelming and heavy. Okay, wow. That's just one story, of many, I'm sure, where the station and its message of communicating Christ, over the airwaves have made a significant impact in the lives of people who hear the message. How has DXKI learned to serve a very, very diverse audience and still staying true to our gospel mission? Tama yun, Kuya Lucho, Napakaraming mga kultura dito sa South Cotabato. Over the years, DXKI has served this diverse audience by remaining grounded sa salita ng Panginoon, but at the same time, being sensitive sa pinagsisilbihan nating community. DXKI communicates the gospel with humility, with respect, and love, while pointing everyone that we have hope in God, we have hope in the Lord. By addressing real-life issues and community concern, DXKI builds trust in the community that it serves dito sa South Central Mindanao, and through that trust, the gospel continues to reach the hearts of many people without compromise. Wow, that's good to hear. You truly have shared that you understand the people that you serve. You listen to them, you connect with them, you engage with them, and therefore we are able to build this partnership. We walk with them throughout the years that we serve there in Cotabato. 61 years might be, wow, that's 6 decades. But the road ahead, there's still more that the Lord is asking us to continue doing, in our gospel media ministry. So for you, as you look ahead, what is your prayer for our ministry there, for the station, and for the people that we serve and reach every day? Ang prayer ko sa DXKI is that the station will continue to be faithful and to be a voice for the Lord Jesus Christ in the years ahead. Yun naman ang ating pinakamisyon, until all have heard. And more than anything, I pray that DXKI will reach more homes and more individuals who need hope, especially to those who feel that they were forgotten and feel that they are alone in their struggles. And may many more families one day look back and say, ginamit ng Panginoon ang DXKI to bring His Word into our lives and to change our story. Pastor Alex, in your 38 years of serving in FEBC, when you look back at that, that's a lot of years serving the Lord. But when I look at you, I see the freshness, the joy of each day that you go and be with our team there in Coronadal. What can make you say that lahat nito ay all worth it? 38 years of serving. You are not just a worker dito sa DXKI, but it permeates your life long after na wala ka na dito sa DXKI. Parang wala ka na nandito pa rin. Naging training ground mo ang DXKI. It has become your seminary, it has become your wilderness, it has become your refuge, and long after your life, sa pagkatapos ng service mo sa DXKI, madadala mo yon lahat. Thank you, Pastor Alex. You are a living testament of how the Lord moves. I had a wonderful time with Pastor Alex Gunay, our station manager at DXKI, Coronadal, South Cotabato. In these heart-to-heart talks, we really see how God is moving, drawing out the truths in the life of the station, in the community, and in the life of people serving in the gospel media ministry. Pastor Alex came to FEBC not knowing the Lord, and now here he is, for almost 4 decades after, serving faithfully. And that's the takeaway. God is faithful. 61 years, 38 years, the life of Ed and Janet Katakutan, the impact of the programs,
and the seasons to come where God will continually move in reaching the hearts of people. Thank you very much for joining us in the FEBC report. Thank you for praying for us. Thank you for walking with us. And so, take care, abide in Christ, and see you next time in the FEBC report. That was the FEBC report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Naman tong cellphone ko. Charge ko na nga muna para makapag-reply na ako kay Crush. Ang dami ko na ng mga assignments. Mauubusan na ng battery tong laptop ko eh. May charge na nga muna. Hala, hindi ba pala ako nakakapag-plancha ng uniform? Makapag-plancha na nga muna ngayon? Bakit nakapatay yung TV? Championship game ngayon. Baka hindi ko mapanood. Mabuksan na nga to ng maantabayanan. Aba, mga anak, ano ba ito? Bakit punong-puno na itong saksakan natin? Naku, bawasan nyo nga yung mga nakasaksak dyan. Baka ma-overload ang ating kuryente. Naku, baka masunugan pa tayo niyan eh. Sa susunod, huwag i-overload ang mga saksakan ha. Mabuting nang nag-iingat para hindi tayo mapahamak. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard. Oras na, Zambasulta! Oras natin mga kaibigan, alas 8 ng umaga at muli nagbabalik po ang ating programang Oras na Zambasulta dito pa rin sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Muli ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin, alas 8:01 ng umaga. Pag-usapan natin. Ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang tungkol sa mga dapat alam natin sa batas tungkol sa road accidents. Ito po ay matapos na mag-viral sa social media at binatikos ang isang pulis dahil nga sa gagawing pag-file sana doon sa isang driver. Nilinaw po ng Quezon City Police District o QCPD na walang kasong isasampa laban sa driver ng isang kotse na nasangkot sa insidente na ikinasawi ng isang estudyante. Yan po ay malapit sa LRT1 Station EDSA sa northbound. Paglilinaw po ng kapulisan, lalo na ni Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, na wala ngang kasong ipa-file matapos umani ng batiko sa social media ang mga unang ulat na makaharap ang driver
sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Ayon po kay Silvio, ang panandaliang pagdetine sa driver ay bahagi lamang ng kanilang standard investigative procedure kapag may nasasawi sa insidente. At batay sa pagsusuri sa CCTV ng nasabing insidente noong February 11, lumabas na walang kapabayaan sa panig ng driver. At noong Pebrero 12, ipinaliwanag na ang mga findings sa mga magulang ng biktima na kalaunan ay nakumpirmang hindi na rin sila magsasampa ng reklamo. Ganon pa man, kailangan natin maintindihan ano ba ang mga dapat nating alam bilang driver, halimbawa mangyari ito sa atin at sa panig ng mga kapulisan din, ano ang dapat nila i-improve. Kaya po, makasama po natin ang ating professor at founder and national director ng F4 Social Justice Educator of the Philippines, Prof. Arnel Golen Sanchez. Prof, good morning. Good morning, ma'am. Maayong buntag sa aton tanan. Yan, lalo na sa ating mga tagapakinig. It's nice na mapag-usapan natin ito, ma'am, kahit na medyo delay tayo kasi maraming mga criminology student, mga kapulisan natin na alam nyo, mahalaga po ito. Mahalaga po itong pag-usapan. At ma'am, batiin ko lang isa sa mga estudyante ko, si Police Officer Porones, nakaantabay din po siya ngayon at meron po siyang isasuggest na maging topic natin sa susunod. Anyway, good morning po. Good morning po sa atin lahat, ma'am. At masaya po ako na mapanayam dito ulit sa ating radio station. Yes. At alam niyo, Prof, on time pa rin tayo kasi actually starting na ng hiring ng PNP at mga promotional nagsisimula na. Dito sa Napolcom, katabi namin ang Napolcom, nagsisimula na silang tumanggap ng mga mag-e-exam. Kaya, Prof, ikaw po ay, di ba, guro po kayo, professor po kayo, alam na alam nyo itong batas, lalo na para sa mga kapulisan, ano ang mga dapat nila alam. Ano po muna ang reaksyon ninyo nung nakita nyo po yung kapulisan, yung police no, specifically, ay nagsabi na pwedeng sampahan ng reckless imprudence resulting in homicide yung driver ng kotse na dumaan at nagkataon tumalong po yung biktima? Nasagasaan Actually, na ma'am, yun. hap ako doon, ma'am. In fairness din doon sa kapulisan natin, may tinatawag tayong SOP o Standard Operating Procedure na kailangan nilang arrestuhin yung tao. Pero sa kabilang banda, ma'am, nung narinig ko na sasampahan nila ito ng demanda, no, reckless imprudence nga po, resulting in homicide, ay medyo para sa akin, it was a negative na sampahan ng kaso kasi hindi muna nila alam kung meron po ba talagang reckless imprudence resulting in homicide as stated in Article 365 of the Revised Penal Code, ma'am. Opo. Ano po kaya ang naging dahilan, Prof? Bakit yun po ang nasabi ng ating pulis? Well, kagaya nga po, ma'am, yung sinabi ko, may tinatawag po na Standard Operating Procedure or SOP ang mga kapulisan natin na kapag may na-damage, lalo na involved ang pagpatay o kamatayan dito sa vehicular accident, ay dinidetain muna nila panandalian itong mga allegedly na nakabiktima o sabihin na natin driver na nakapatay, nakabunggo. Yun, ma'am, ang naging dahilan po nila noon ng pag-aaresto o pag-detain sa tao. No, kung sasampahan man nila ang demanda, na lang yun, ma'am, it follows na lang. Pero kasi meron tayong tinatawag, ma'am, din sa Revised Penal Code na delay in the delivery. Ibig sabihin, meron po tayong 12 hours, 18 hours, and 36 hours para sampahan ng demanda. Kaukulang demanda yung taong nakadamage kasi reckless imprudence, ma'am, marami po yan. Especially reckless imprudence resulting in homicide, damage to property, or injury. Yun po yung madalas dyan, ma'am, yung tatlo na yan. Yes, ma'am. Pero dun sa pangyayari yun ba yung pinaka-akma na dapat niyang ifa-file doon? Or may ground ba para yun ang i-file niya sa driver ng kotse? Yun nga, ma'am yung pag-detain kasi SOP yun, ma'am, protocol. Maintindihan natin. Benefit of the doubt, naintindihan natin yung ginawa ng police. Kasi, di ba, para kasi makita along the way na after investigation, meron nga probable cause o posibleng nangyari na sinadya o hindi. Kasi nga, pagiging reckless,
Pero doon sa kabilang banda man, ang sasampahan ng reckless imprudence resulting in homicide yung mismong driver, wala po akong nakita. Kasi meron pong elements ng reckless imprudence, ma'am, resulting in homicide na nakalagay mismo as stated in Article 365 ng Revised Penal Code, ma'am. O mamaya, i-define po natin. Opo. Sige, define na po natin, Prof. Ano po O, ba diretso ito? na natin, ma'am. Opo, para hindi tayo masyadong technical, ma'am, simplihan na lang na Tagalogin na lang natin. Ito po ay yung tinatawag na kawalan ng pag-iingat o nagkaroon ng kapabayaan na naging resulta ng kamatayan. Yun po yung simpleng definition, no? Kawalan ng pag-iingat at kapabayaan doon sa part ng driver na nagresulta ng kamatayan. At may tinatawag na inexcusable lack of precaution. Yun nga po, ma'am, hindi kapatawad-patawad na kapabayaan o hindi siya nag-ingat nung time na yon habang nagdadrive siya. Ayun siya talaga ang mismo nakabunggo. Although sabi ng batas ay without malice. Ma'am, meron mga elements, ma'am, ang tinatawag na reckless imprudence resulting in homicide. Mahalaga po ito na makakabisado ng ating mga kapulisan, mga traffic enforcer o law enforcer natin at saka yung ating mga kababayan, lalo na motorista. Number one, there must be an act or omission. Ginawa mo o hindi mo ginawa. The act or omission must be voluntary kung saan loob mo itong ginawa. At yung tinatawag na actual damage, ma'am. Actual damage. Anong damage na yun? It could be injury or kamatayan or damage to property. And then yung panghuling elements, ma'am, yung tinatawag na inexcusable lack of precaution. So dito po talaga ang madalas na tinatamaan pagdating inexcusable yung precaution. Marami tayong example nito, ma'am. Halimbawa, ikaw ay nagda-drive. Mabilis ang drive mo. Alam mo naman, simbahan, eskwelahan, palengke. Nakasagasa ka, nakadamage ka. Hindi mo pwede sabihin na, hindi ko sinasadya. Sabi nga ng batas, without malice, without intention. Pero nakadamage to property or cost, even death to other person, ay pwedeng reckless imprudence. Kahit, ma'am, doon sa pag-oopera, lack of skill sa kapabayan, naiiwan mo yung gunting, yung mga paraphernalia sa loob ng inoopera mo. Diba? Reckless yan, ma'am. So, yun po yung mga sample natin sa particular sa tinatawag nating reckless driving o reckless imprudence resulting in homicide dito sa kasong tumalon, ma'am, sa LRT at napunggo nung sasakyan. Yes, ma'am. Po. May mga pagkakataon din, Prof, no? Ito ibang senaryo naman. Pero halimbawa, may mga naririnig tayo na report na halimbawa, nakapark ka lang or during traffic, nakastop ka kasi nga traffic, and then may biglang bumangga sa'yo sa likod, namatay yung nasa likod. Pero ikaw ay nakastop ka or nakapark ka. Paano po yan, Prof? Kasi kadalasan naririnig natin may kasalanan yung nakapark lang or yung nasa traffic. Ayun, ma'am. Kagaya po naman, sa part muna ng police, ma'am, pwede nilang i-hold yung tao na may-ari or operator or na drive involved. It does not follow na kakasuhan siya. For investigation lang din naman, ma'am. No? Kay wala o nandoon yung driver kasi may operator po yan . Malay natin nasiraan lang o nakabunggo, no, para for further investigation. Pero yung sa sampahan ng kaso, ma'am, ulitin ko, there are what we call 12, 18 and 36 hours depende dun sa injury ng tao na within that particular hour ay masampahan ng demanda. At pwede rin gawin ng mga kapulisan natin na during that hour maimbestigahan na nila kung meron man na tinatawag na reckless imprudence. Kasi, ma'am, wala ka nang ginawa. Kakasuhan ka pa. O maliban na lang siguro, ma'am, doon sa blind corner ka nagpark. No? Tapos biglang may bumangga. Kahit ikaw ay nakahinto, nakapark doon, nasa blind corner ka, may tinatawag na reckless imprudence. Yung tinatawag na inexcusable lack of precaution. Hindi mo man lang inisip na yung mga motorista natin biglang likod na mabubunggo. So yun yung, ma'am. Hindi pwede sabihin ng tao, hindi, nagpark na ako dito, wala namang akong ginagawa. Sabi ng batas, element number 1, act or omission. Mahalaga ito, ma'am. Yung act, ginawa natin. There is what we call bodily movement. Yung omission, wala kang ginawa. Yan, example, nakapark ka lang, pero may bumunggo sa'yo. So, iimbestigahan yun. Pag naimbestigahan, that's the time na pwedeng mag-file ang kamag-anak ng nabiktima.
Yes, ma'am. Kasi Opo. lagi natin sinasabi bakit nagsasampa ang pulis. In fairness sa ating mga pulisan, kasi may tinatawag tayo people of the Philippines versus Juan de la Cruz. In representing lalo na pag may namatay at walang makapagsampa ng demanda nito, the government will stand and to file a case against this alleged suspect, ma'am. Yes po. Kung halimbawa, Prof, ikaw ay nalagay or yung mga tagapakinig natin nalagay sa sitwasyon katulad ng driver ng kotse na Yes, ma'am. pagdaan niya na hulog yung yung victim or tumalon yung victim nasagasaan niya or kaya ikaw ay nakapark lang o nasa traffic na minabangga, minamatay, wala ka namang ginawa, ano po ang dapat niyang gawin? At ano ang dapat gawin ng driver? At ano din ang dapat gawin ng pulis para hindi sila batikusin? Well, ang pinaka-the best na gagawin, ma'am, ng mismong driver, kung halimbawa naka-aksidente, kasi sinasadya o hindi, ay huminto. Ang unang dapat gagawin ay magbigay ng tulong doon sa nabiktima. Kasi mas importante yung buhay ni ma'am ng tao na madala sa ospital, ibig sabihin makarecover pa siya sa mga injury niya, rather than tumakbo, kasi iniisip mo na habulin ka ng tao. Remember, kapag tumakbo ka, wala pang imminent danger, wala pa naman taong kukuyog sa'yo, sabi lang ng iba yun, ma'am, para depensa nila yung sarili nila. Pero anyway, ihinto, i-address yung ma'am, yung problema na damage mo, and then call the attention of the people around you. Oh, may aksidente. Ayan, huwag ka magsasabi na sinasadya ko o hindi sinasadya. Ibig sabihin, you are showing that you are in good faith. No, ma'am, kahit di mo sinasadya, i-address mo yung problema, and then kung may dumating na police, makipag-cooperate po tayo. Ngayon, kung tayo naman dinitain, wag po tayo mamuwersa kasi may tinatawag din pong SOP nga po ang mga kapulisan natin. Makipag-cooperate po lang. Remember, kapag alam mong wala kang kasalanan at wala sa elemento ng reckless driving resulting to damage to property or homicide, wala kang dapat ipangamba, ma'am. After all, ang sabi ng batas, hindi ko sinasabing maliit, ang sentensya or punishment ng ganitong mga case ay around 2 years to 6 years imprisonment. Yes, ma'am. Of course, with fine or civil liability, because under Article 100 of the Revised Penal Code, if a person criminally liable, he has also civil liability. Yun, ma'am, ang malinaw na sinasabi ng batas. Lalo na pagka i-cause damage to another person. Yes po. Yan yung part ng kapag ikaw ay nakabangga or kaya hindi sa sinasadya, yun nga, katulad sa nangyari doon Yun, sa... ma'am, kahit na ikaw nakapark lang, binunggo ka sa likod, wala kang kamalay-malay, cooperate lang tayo, cooperate. Kasi trabaho din naman ng pulis yan. Now, on the part of the police naman, pag diniti natin, dapat lang within 18-36 hours, maimbestigan na natin para kung makapag-file yan, ma-inquest alam natin, yung kabisado natin yung elements ng reckless imprudence. Kasi ma'am, nakalagay din po yan sa Article 3 ng Revised Penal Code. Felony is an act or omission punishable by law. Ito yung madalas na sinasabi ko sa estudyante ko Nolum crimen, nollia pena sine legi. There is no crime where there is no punishing it. Paano mo i-criminalize, ipapunish yung tao? Yun yung ma'am, yung nangyari nung nakaraan. Na walang, hindi pasok doon sa mga elemento or elements o ng reckless imprudence resulting in homicide. Pag nagkulang ng elements yan, ma'am, wala na po doon yung tinatawag na reckless imprudence. Yes, ma'am. How about po, Prof, ano yung advice natin dahil road accident naman ang ating pinag-uusapan at gusto nating iwasan? Ano po yung mga protocol pala ng mga driver na dapat nilang alalahanin para hindi po magkabanggaan pag halimbawa nasa traffic? May mga distance po ba tayo na dapat inaalala? Siguro ma'am, sa susunod na mga segment natin, i-discuss natin yan. Kasi meron po tayong Transportation and Traffic Code as stated in Republic Act 41-36, if I'm not mistaken, ma'am. Dapat po talaga sa ating mga motorista, aralin po natin yung mismong batas trapiko. Paminsan-minsan, magbabasa po tayo yan just to refresh our mind na ito yung batas, ito yung mga bagong batas. Why? Kasi ignorance of the law excuses no one from compliance therewith.
At we are not really bound to know everything about law, ma'am. So ang pinaka the best dito ay aralin natin yung batas trapiko. Hindi po lahat na may driver's license alam po ang batas trapiko. Maging ang ating mga traffic enforcer or law enforcer ay seminar. Bakit? They are lacking in terms of knowledge kasi hindi naman sila capable of knowing everything about traffic rules. Lalo na meron tayong mga tinatawag na special law sa helmet, sa overspeeding, and others. So mahalaga, pag may time po tayo, at bigyan mismo natin ng time or oras sa panahon na tayo po ay magbasa, alamin ang traffic rules and regulation. Lalo na po, yung tinatawag natin infractions of law, na itong batas traffic na ito ay pinaira lang sa isang municipality. Remember, infractions of law is different from the law itself. Ang law, ma'am, itself, kagaya ng traffic code, ay it applies to the entire nation sa Philippines. Pero may isang municipality na meron silang tinatawag na infractions of law, ordinance. Sampulan ko kayo, ma'am, sa mga lugar ng probinsya, hindi naman pwede maglagay dyan ng no jaywalking. Hindi kagaya sa mga city, di ba? Na maraming mga sasakyan. So pwede yung, ibig sabihin, ma'am, itong tinatawag infractions of law ay apply lang sa particular municipality or even sa barangay. Hindi po siya apply sa national. Pero kung iisipin natin, lagi nasusunod yung tinatawag nating yung special law kasi it applies to all, ma'am. Opo. At meron din tayong yung sinusunod pala dapat, Prof, na 6 meters ba yun na distansya mula doon sa yes, ma'am. As the case may be po, no? Ibig sabihin, yung sapat na distansya according to the traffic code, ma'am, no, na pag huminto yung nasa harapan mo, ikaw may enough distance para makapagpreno. Hindi pwede sabihin natin motorista na bigla kang huminto. Opo, kasi una may kapabayaan doon. Bakit? Dahil hindi enough ang distansya mo, hindi ka kagad nakapagpreno. Kung nakapagpreno ka man, ay yung tinatawag na momentum, dumiretso pa rin. And you cause damage to another. So therefore, you are liable for that. Yes, ma'am. So pag ganun ba, Prof, pwede nang, halimbawa, yung nasa harapan mo, nabangga mo kasi wala kang 6 meters na distansya, pwede nang pumasok. Wala pong enough na ano, ma'am, na distansya. Yes, ma'am. Pwede nang mahulog sa reckless. Reckless, yes, ma'am. Reckless imprudent resulting to damage to property naman, ma'am. Damage to property. Usually, tatlo lang yan, ma'am, dalas, ma'am. Yung resulting to homicide, injury, and damage to property. Yung reckless driving. Pero yung pinag-usapan natin ngayon, ma'am, ay yung mismong resulting in homicide. So, madalas ko rin in-example yun sa mga estudyante ko, ma'am, yung tumalo na yun, hindi naman tayo pwedeng habang nagdadrive nakatingin sa taas at matitingnan kung sino yung nalaglag. So, wala po ako nakita doon na pasok doon sa mga elemento. Siguro nga, yung actual damage, yung tinatawag nating yung damage, ibig sabihin ng damage, namatay or na-injury. Yun pa rin na naging dahilan ng kamatayan niya, ma'am, pagbagsak. Pero wala po doon yung tinatawag na inexcusable lack of precaution. Maingat nga po siya nagdadrive. Kaya lang may nalaglag sa harapan niya, sakto na bangga niya. Hindi rin po magpo-prosper yung kaso na yun kahit isampa sa piskal. Makarating man yan sa court, madi-dismiss o ma-acquit yung taong nakapatay o yung nakabangga, ma'am. Dahil hindi po siya ang lead cause ng possibility bakit namatay po yung victim, no? Ganun po ba? Yes, ma'am. At saka yung tinatawag natin po, wala po siya sa element ng pag sinabi po kasing elements of this crime, dapat po yung 4 o yung 5 na nabanggit ko kanina ay pasok lahat. Pag nakulang po ng element doon, ma'am, hindi na siya pwedeng kasuhan ng reckless imprudence resulting to homicide. Ulitin ko pa, ma'am, there must be an act or omission. The act or omission must be punishable. Ayan, voluntary, yun po. Tapos meron pong actual damage. Tapos yung tinatawag nating inexcusable. Opo, without malice ito, ma'am, hindi intensyon. Inexcusable lack of precaution. 5 po yung nabanggit ko, ma'am. Isa lang po ang mawala doon. Hindi na po pwedeng makonsider na reckless driving imprudence resulting in homicide, ma'am. Opo. Ayan, oras po natin, 8:22 ng umaga, Prof. Bago tayo magtapos, ano po ang inyong
huling words of encouragement or panawagan po sa ating mga tagapakinig? Unahin ko na yun, ma'am, yung ating mga motorista. No? Number one nating dapat alamin ay yung safety. Pag sinabing safety, dapat alam po natin yung batas. Marunong din po tayo dapat sa first aid dahil kung hindi man tayo disgrasya ng aksidente, marunong tayo mag-apply ng first aid. So, huminto ka for humanitarian reason, ako po ay nag-seminar ng first aid, mag-a-apply po ako ng first aid dito sa tao na to. Kasi minsan, bago dumating ang ambulansya, namatay na yung tao, nagkalasog-lasog na, hindi man lang. Which is nangyari po yun sa ano ko, ma'am, na experience ko. Konti lang, ma'am, ito. Yung sinusundan namin sa sakyan, siguro mga pangatlo kami sa sakyan, nabangga na po ng motor, yung bata. Yung bata, ma'am, sumirit yung dugo. 11 p.m. at in the middle of the night. Para siyang aso na tumitirik. Tapos yung mga tao, ma'am, nakatingin lang. Sabi ko dun sa tao ko, pakitingnan, sir, positive, sumisiring dugo ng tao. Walang kumukuha dun sa bata, ma'am. Ako nung nakita ko yon, I'm not thinking na tumawag na ng ambulansya. Bakit? It is a time of death and life ng bata. Sabi ko, buhatin na yan, dalhin sa ospital. Ayun, ma'am, dinala namin sa ospital. Just the nick of time. Nabigyan po ng pangunalunas ang bata. Nabuhay po namin. Ang sarap sa pakiramdam na tayo po ay nakatulong at nakaligtas ng buhay. Now, kung wala po kami doon, any seconds yung bata mamamatay. So yun po yung kahalagahan nun eh. Pangalawa ay mag-aral po tayo ng batas palagi. No? Yun po yung sa part ng ating mga motorista. At maging mahinahon, keep calm. Sabi nga ng tatay ko, ang mauntog ka lang masakit na, yung mabunggo pa kaya. At yung maling desisyon sa road rage, yan ay magre-resulta ng kapahamakan. Saka mo na lang marirealize na sa kulungan ko na mali yung decision ko. And then on the part of the police officer or traffic enforcer na lang, sa lahat, ma'am, no, ay dapat maging patas tayo sa pag-implement ng batas. No, kasi number one stage ng tinatawag natin criminal justice system dito sa Pilipinas ay law enforcement, no? Law enforcer. Itas na palo na pulis ka. Traffic enforcer, nag-implement ng nag-execute ng batas, mga enforcer natin, no? Dapat lamang na maging patas tayo. Dapat lagi tayo lumagay sa gitna. May krimen ba o wala? Ngayon, paano mo sabi may krimen o wala? Pure ignorance of the law. Mag-aral po tayo, mag-seminar po tayo. Kung may time po na kayo ay makapagtanong sa inyong lingkod, pwede naman po, libre naman po tayo para magbigay ng advice as a social founder ng F4 Social Justice Educator of the Philippines and isa sa mga opisyalis po ng Transnational Anti-Organized Crime Intelligence Group. Mabuhay po kayo dyan. Binabati ko rin po yung mga tao natin sa tao ko. Yes po. Ayan, maraming salamat, Prof. No, ang ganda po nung ako sa lahat, ang i-highlight ko yung sinabi niyo pong maging mag-cooperate, no? Mahalaga po yun. Biktima ka man or ikaw yung nakasagasa na hindi mo alam, hindi sinasadya, mahalaga mag-cooperate at manatiling kalmado. Dahil poprotektahan ka naman ng batas, lalo na kung wala kang ginawang masama. Malalaman at lalabas pa rin yan. Mahalaga po na yun na nga sinasabi ng ating guest ngayon, maging maalam sa batas para hindi ka mataranta at hindi ka gagawa ng mga kamalian. Kasi yung batas, yes, ma'am, totoo po yun. Opo, yun ang magpoprotect sa'yo. Oras natin, 8:26 ng umaga. Maraming salamat po sa inyo, Prof. Arnel Golen Sanchez. At makakasama po natin siya every Thursday, 2nd, 3rd, and 4th Thursday of the month. At next week, no? Ayan, wala po tayo with Prof kasi next week pa natin siya makakasama. Second Thursday. Yes. March Good morning kay Ma'am Mife. Good morning. Sabi niya, greet ko rin po ng happy birthday ang asawa ng DMS, Pastora Darlene Sabeliano. Ayan.
Sige po, maraming salamat sa ating naging guest ngayon, sa ating sa ating mga tagapakinig radyo at Facebook. Maraming salamat sa ating technician Kuya Rolando Alfonso. Susunod na po ang programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sincauman. Magkarinigan po tayo muli dito next week. Ako po si Sara May Tulabing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. Alam mo bang